Pinirmahan na po ng Pangulo kahapon yung tinatawag na Universal Healthcare Law. Lahat ay pwede nang magpagamot. Kahit na yung mga basurero at basurera. Kahit yung mga hindi nagko-contribute sa PhilHealth, pwede nang magpagamot. Maraming salamat po sa gobyerno. Senator JB Ejercito. Senator JB Ejercito, thank you po. Yung Universal Healthcare nga po, pirmado na ho yan. At salamat naman ho sa gobyerno. Alam nyo, sabi nga nila talagang kahit na ano pang paggawa, kahit itong dahilan, engineer at Tom Anakda, kahit anong ngawa ng oposisyon, alang nangyayari at hindi bumababa ang rating ng Pangulong Duterte because of the fact na maraming nagagawa. Maraming, napakadami hong kagaya nito. Panahon pa ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni Ramos, ni Cory, wala nakaisip ng ganito. Yung Universal Healthcare. Pag ikay nagkasakit noon, panahon ng mga taong yan, wala na. Yari ka na, wala ka ng pag-asang, doon ka na lang sa albularyo. Imbis na gamutin ka ng diabetes, ang gagawin sa'yo, pahigain ka, palupaluin ka na yung dahon ng ampalaya. Dahon ng ampalaya, ganun-ganunin yung ampalaya. Or kung hindi yung malunggay. Dudurugin ng malunggay, tapos yung katas nun, papatak-patak sa katawan mo. Yun sa albularyo, mura. Pero ngayon, di na ho. Pwede na ho dahil because of this Universal Healthcare. Nasa linya na po ng ating telepono si Senador JV Ejercito. Isa po siya sa principal or sa author ng Universal Healthcare na pinirmahan po kahapon ng Pangulong Duterte bilang isang batas na. Magandang umaga, Senador JB Ejercito, sir. Yes, magandang umaga rin sa iyo, Erwin, at sa ating mga kapakinig. Magandang po. Ano ho ang pakipaliwanag ho ulit? Kasi may mga ibang kababayan tayo, medyo tila hindi naintindihan itong Universal Healthcare. What does it cover? Who is covered? Kailangan bang miyembro ako ng PhilHealth? Questions like that. Ano ho ba ito, ang Universal Healthcare? I know it's free medical, sir, for everybody, pero sino ang eligible talaga dito? Kailangan ba mag-contribute ako, etc., etc., sir? Magandang katanungan yan, Erwin. Unang-una sa lahat, ako'y bumati sa iyo at sa ating mga makinig. Opo. Ito po ay pinirmahan na ng Pangulo, no? Kahapon, ang Universal Healthcare Program. At siguro under this law, kapag implement ito, magiging 100% coverage na. Ibig sabihin, Erwin, lahat ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth, okay, no? Once implemented. Doon sa katanungan mo kung sino ang paano pong mangyayari, there will be two types of members, no? Yung pong contributory at non-contributory. Yung contributory, ito po yung naguhulog buwan-buwan ng premium. These are the regular employees, both private and government, na buwan-buwan naguhulog ng ating pong premium. This comprises about 35% of the population. Ngayon po, dito naman tayo sa 65% ng population. Ito po yung indigents, ito po yung poorest of the poor, ito yung senior citizens, ito yung PWDs na walang kapasidad magbayad at by law ay kinakailangan natin i-subsidize. So sila yung non-contributory. Pero sila din ay makakakuha na rin ng assistance o pakinabang under the Universal Healthcare Program. Siguro magtatanong kayo, Erwin, bakit pa ako maghuhulog kung pareho lang pala? Correct. Kung yung hindi nagko-contribute ay makakakuha rin assistance, we will come up with a special incentive and package, no, para doon sa contributory members para naman sila patuloy pa rin na maghulog at ganahan pa rin silang maging regular patrons or contributory of PhilHealth. So, ganun po gagawin po natin. Do I need, like right now, sir, mga maraming kababayan natin, may mga other than PhilHealth, meron ba silang private insurance or medical insurance na pag nagkasakit sila, papakita, tinatanong ng hospital, HMO ka ba? Or meron ka bang card? Meron ka bang insurance, sir?
Sagot ng iba, yes, meron po at saka meron akong PhilHealth. Ito ba dito sa universal healthcare, hindi na ba kailangan ng additional na medical insurance, sir? Hindi na po, no? Hindi na talaga kinakailangan. Pero, Erwin, I have to be clear, no? Hindi pa natin kayang ilibre lahat. No? Ayun. At present, ay kahit na meron pong PCSO, meron pong PhilHealth, ay nasa 55% pa rin daw po ang average, no? Na out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. So, 55%. So, ang mangyayari po, Erwin, we will try to increase the benefit. Pagsasama-samahin natin ang pondo ng DOH, ng PhilHealth, ng PAGCOR at PCSO into one universal healthcare fund para mas strategic na ang distribution at mas palaki natin ang benepisyo. So, ang target natin, Erwin, maibaba ng 30% yung out-of-pocket expense. Ayun. So, at least 55%, maibaba ng 30%. Ngayon, kung ikaw ay may private HMO ka, ay makakatulong pa rin yun kasi may 30% pa rin na babayarin. So, para at least ay talagang makabawas pa lalo. So yung HMO, yun na lang ay parang backup na lang yun with the universal healthcare. Kasi ngayon, ang lumalabas, yung usual, ang hiningi ka ganang ng ospital, may HMO ka ba? Sagot naman na meron. So with this universal healthcare, so ito magiging primary mo. Yung HMO mo, secondary na lang o backup na lang yun. Baka po, Erwin, no? Pero kung may HMO naman na maganda, so either way, kung ano mas mataas. Pero kasi target ho natin at least 30% na lang ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino eh. So, under the universal healthcare. Okay. Another question na, Sen, kasi inulan ko ng tanong ng mga, may kausap ako kagabi na mga families kagabi. Ang tanong, pakitanong nga, sir, sabing ganon. Kaya ito naging topic natin umaga. Will discover, kasi PhilHealth daw, hindi sinasagot ang buntis, cesarean, hindi. Ko-cover ba ng universal healthcare ang pagpanganak, cesarean ng mga nanay, Sen? Yan ang iintayin ho natin, no, kung ano magiging recommendation na Erwin nag-form tayo ng Health Technology Assessment Council. Erwin, no? Ito po yung mga panel of experts, mga health practitioners na sila na po ang magde-decide kung ano po ang saklaw, ano po ang covered na mga sakit, mga condition, at kung magkano ang ibibigay na ayuda o assistance. So, kasabay nung siguro paglabas ng IRR, upon the recommendation of the Health Technology Assessment Council, ay doon natin malalaman kung ano po ang mga sakop. Problema rin, Senator, sir, yung mga professional fee, doktor, minsan, tatlong doktor, 4. Libre ka na nga, nasa government ka, pero yung doktor private, problema din yun. Kung i-cover din ba, or ito ay pag-aaralan din ng committee? Kung i-cover yung sa doctor's fee. Yan ang pag-aaralan din ng committee, no? Pero at present, kung ano po ang present setup ng PhilHealth, malamang ganun. Pero we try to improve. Siyempre. Pero pag indigent naman talaga, pag mga indigent senior citizen, ay talagang zero balance billing po yan eh. Wow. Pati PWDs. Wow. No? Mga so pag indigent talaga, sir, wala na silang, hindi na sasagutin na ng gobyerno pati mga professional fee. Well, yan ang susubukan po natin. So, intayin po natin ang assessment ng Health Technology Assessment Council. Sir. Pero still, sir, malaki yung tulong ito na sinasabi ho ninyo kasi problema nga. Sabi nga dati ni nung senador dati na sabi mahirap magkasakit. Ngayon parang wala na problema with this. So, maraming salamat po, Senator JV, ha. Isa pala sa mga nakaisip dito. It's a really wonderful it's about time kasi parang tayo na napag-iwanan ng ibang bansa. Talaga namang magaganda ang kanilang mga healthcare system, Sen. Ay, marami pang dapat trabahuhin, Erwin, no? Apo. Hindi naman to hulog ng langit, pero this will be a work in progress. Apo. Hopefully in 5 years time, 5-10 years, talagang gumanda ng healthcare system natin. Oh. Tsaka, nakalimutan kong banggitin, Erwin, ipahabol ka lang, yung pong check-ups and a basic laboratory test will now be covered. Kasama na po ang basic laboratory test at check-up para mapalakas natin ang preventive side natin. Yung mga kanya, Sen, yung mga ECG. Kunwari, naninikip ang dibdib ko, anak. So, pwede mo sabihin, sige, dad, dadaling sa hospital. So, sasagutin na yung mga pang-ECG, Sen. Basta yung basic laboratory test, Erwin, lalo na for the
yung annual check-up, no, na kailangan talaga, ay covered na po yan, kasama na po yan. Panghuli na lamang, sir, pahabol ng mga OFW na nanonood sa atin ngayon sa Facebook. Paano raw sila, sir, na hindi member ng PhilHealth? Kukover ba sila? Pag tapos na yung contract nila, bigla sila nagkasakit. Paano raw ito, sir? Ay, kapag umuwi ho kayo, covered na kayo. Kayo yung Pilipino. Automatic, kayo po ay covered ng National Insurance. Ang nasa batas po, basta meron pong problema na kayo Pilipino, covered po kayo kapag umuwi ho kayo. Ayun, napakaganda pala nito. Bakit hindi naisip ito noon, Sen? Kailangan pa pala na JBRs ito bago nagawa ito. Ang dinami-dami ng lintik na dumaan dyan sa Senado, walang nakaisip ni isang Poncio Pilato. Bakit ngayon lang ho naisip ito? Siguro, Arwin, nasinwerte rin na ngayon, mas because of the syntaxes, yung pong revenue natin, kumbaga mas medyo kaya na ngayon, no? Nag-improve din ba ng revenues ng gobyerno, kaya nga po itong PhilHealth ay lumaki rin ang coverage, no? So, sinwerte lang po tayo, nagkataon na gumanda na rin po ang collection because of the syntaxes in 2012. Sir, panghuli na lamang, pasensya na ako kayo. Nagsinungaling ako, sabi ko last question, may nagpapatanong ho dito, OFW. Ano pa raw po ba ang pwedeng gawin dyan sa plano ni Senador JBR ito sa Senado sa susunod? Ano pa raw ho ba ang pwedeng gawin niya? Well, alam mo, Erwin, ako'y tuwa, no, kasi itong Universal Healthcare Program at yung isang napasa ko rin recently na pirma ng Pangulo, yung Department of Housing ay para pagtupad dito sa pangako natin na gusto natin guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya lang, meron akong isang sinusulo at tinutulak. Yung napagkwento na natin minsan, yung tungkol sa infrastructure development and transport modernization. Yung railway system, ng airport. Tingin ko, ito yung magpapasigla lalo ng ekonomiya, mag-stimulate economic growth na magbibigay ng tunay na trabaho, na inclusive growth at trabaho at hanap buhay. So, yan ang gusto ko pong tutukan. In fact, Erwin, hindi ako nangangak dahil at present I've been defending the budget of the DOTR for the past 3 years. Kaya gusto ko lang pong ipagpatuloy na mangyari na talaga mailatag na yung mga railway system na yan, yung pong improve na airport ay mangyari na po. Ay, sana nga po, mangyari na yan. Kaya nga po, alam mo sir, whether you like it or not, ikaw ang nasa top 5 na listahan ko sa darating na halalan. Salamat po. Salamat naman, Erwin. Napakalaking salamat po. Karangalan para ako po ay iyong mapusuan. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Salamat po. Magandang umaga at good luck po, Senator J.V. Ejercito. Good morning. Mga taong ito, mga dapat muling ibalik mo sa Senado. Yung mga nakakapag-isip ng mga ganun yung universal healthcare. Hindi kung sino mga Poncio Pilato dyan. Kung sino mga lintik na Sus Mariusep. Ala namang nagawa. Bigla na lang dyan. Dapat tignan, pag tayo ho ay boboto ng mga leader, mga politiko, tignan ninyo yung kung naging senador na sila, yung performance. Kung may nagawa ba, may mga nagawa bang batas? It doesn't matter. Kay babae yan, kay lalaki. Kung yan ay artisto, it doesn't matter. Kung may nagawa sila. Kung wala naman ang gawa, di i-ex mo na. Diba? Or kung hindi pa sila naging senador, tignan mo yung track record nila. Baka sila ay dati nasa gobyerno. Kung talagang nag-perform naman, they go. Sus Mariusep. Kung sila na may mga balasubas dahil naging senador na sila at tumatakbo sila, pero ala namang ginawa, meron akong alam dyan at tumatakbo pagka-senador, lahat ng proyekto lang ng gobyerno, inangkin. Senator B, ang apelyido A. Inangkin na lang lahat. Yung isa naman, si letter M, tapos R ang apelyido. Ang ginawa, sama ng sama. Doon sa amo niya na magpasagasa sa tren, hanggang ngayon, hindi pa nagpasagasa. Sus, Mariusep. Ay, teka muna, nasa linya si Yusek Eric Domingo ng Department of Health. Magandang umaga, Yusek Domingo, sir. Ay, magandang umaga po, Erwin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ba, good news itong universal healthcare na ito, o ito ay magiging medyo may mga gusot pa na dapat ayusin dito dahil marami na ho nagtatanong at excited, sir, na sinasabi kasi this will cover
every Filipinos now at para makapagpa-check up, makapagpapagamot. So, malaking budget din po ang gugugulin dito, Yusek Domingo. Opo, malaking budget at malaking trabaho. Pero magandang balita po ito kasi ngayon na isa batas na bawat Pilipino po talaga magiging miyembro na ng PhilHealth at magkakaroon ng insurance. Lalong-lalo na po yung walang kakayanan na magbayad. At tatrabahuhin po natin ito para po yung kanilang mga check-up at yung kanilang mga gamutan talaga pong maging abot kaya sa lahat. Kasama po ba ang Department of Health sa ika nga na tinatawag na committee who will review at gagawa nitong IRR nito kung ano-ano mga sakit ay ko-cover? Kasi right now with PhilHealth, sir, hindi yata covered ng PhilHealth ang panganganak o mga cesarean na yan. So, ayon kay Senator JV na siyang isa sa mga primary sponsor nito, author, ay pag-aaralan pa raw ng komite kung kasama dyan ang pagsasagot ng universal healthcare, itong mga pagpapanganak, cesarean, pati yung mga professional fee ng doktor, Yusek Domingo. Opo, pamumunuan po ng Department of Health ni Secretary Duque at siya rin naman po ang chairman ng board ng PhilHealth. So, magkasama po ang atin pong pamahalaan ng DOH, ang PhilHealth, mga private po na mga pasyente, mga grupo po na tutulong babalangkas para nga po mailinaw po natin yung mga packages. Pero ang gusto po natin, yung basic packages po for health at yun pong kung pupunta naman sila sa mga ospital natin, sa basic accommodation, sa ward, dapat po ma-ospital ang pasyente at makakauwi nang wala na pong gagastos. So, ibig mo sabihin, pwede ko na, for example, ako, gagamitin, pupunta ako sa mga private na hospital. Ayan, mga example, mga Cardinal Santos. Pwede ko nang ipakita ito ngayon kasi usually hinahanap, pambayad ka ba? Meron ka bang HM mo, sir? Ito ba, pwede na ba? Pakita ko na. Ito, Universal Healthcare. Tatanggapin na ba ako doon sa hospital na yon, Yusek? Well, sa private hospitals po, ang hihingin din natin na magkaroon din sila ng basic package, no, yung ward nila na maaari pong i-cover ng PhilHealth. Pero siyempre po, kung ang pasyente gusto niya private room o kaya ang gusto po niya mas malaking kwarto, talaga pong may dagdag na bayad yun. Pero kung sabihin niyo lang... Pero ang gusto pong sagutin ng PhilHealth, yung pong basic. Kung sabihin lang, hindi, kahit na yung pang-limahang katao na kwarto, okay na yan sa akin. Talo-talo na yan na doktor. So, pwede na dapat yon pag mga, lalo na sa ward siguro, pre-ward. Opo, sa ngayon po talagang klarong-klaro, lalo sa government hospital, nakasama po yon. Yung mga private naman po, hikayatin din natin talaga na magkaroon din sila ng ganoon na counterpart. Ayun, naku, maganda nga ito, excited. Pero mga gaano katagal pa ito, sir, pati yung IRR, and then yung mga rules and regulation, tapos yung mga mga sakit, mga gaano pa katagal ito bago tuluyan na magamit ni Juan, ni Maria itong sinasabi maging mga benefits nitong universal healthcare na ito, sir? Yung nasa batas po, kailangan lumabas po yung implementing rules and regulations within 180 days. So, dyan po, magkakaroon po tayo ng mga public consultation, lahat po ng sektor ay kakausapin natin para ma-finalize. So, ang tingin naman po natin, talaga naman po sa taon na ito, maumpisahan na po ang implementation. Ay, salamat. Oo. Anyway, Yusek Eric Domingo ng Department of Health. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga po. Naku, maraming salamat po sa inyo. Okay.